Morning, Sir Mike. Oo, ang problema nga daw natin, itong mga nakaupo sa pwesto, mukhang problema din po yung kanila pong Alin po? Ano po yun, Your Honor? literacy. Ay, oo naman. Kitang-kita natin minsan sa mga hearing, di ba? Actually, marami dyan ng mga graduates ng masteral Nagmaster saan? in corruption. Ayun nasabi ko eh. Oo. Yung talino ay ginamit sa hindi maganda. Hindi ba? Master in corruption. Oo. Anong kapareho niya ngayon dito sa skandalong ito? Ang kapareho nito, ang pagkakapareho nito, ngayon, hindi pinag-uusapan ang PDAF. Hindi pinag-uusapan ang pork barrel. Ibang klase ho namang pork barrel ito. Nag-iba siya ng anyo. Pareho silang animal, pero nag-iba lang po ng suot. Oo. Dapat po mga kapatid tayo maging mapagmasid dito, ha? Kung sino-sino ang kakasuhan at ano ang hawak na ebidensya. Yan. Kasi sa totoo lang po, hindi naman mangyayari to kung walang proponent eh. Ayan. Oh, girl, ako'y kinakabahan dito sa bagyong ito ha kasi nga Nobyembre po ngayon. Yun nga yung sinasabi mo. Yung Bagamat malalakas. doon po naman sa kanyang image, ay hindi naman siya maihahalin tulad doon sa mga super typhoon. Pero baka daw mag-develop Yun nga yung sinasabi. into a super typhoon. Huwag naman po sana. Oh, at Kasi sa po, history ng lugar na yan, yung binabanggit mo, laging November tumatama or December yung pinakamalalakas sa pinakamalalakas Oo, po. na Kung bagyo. ating maobserbahan po, kapag ganito pong November, December, ang tinatamaan po ng bagyo ay Kabisayaan, alright, o Bicol hanggang dyan sa Mindanao. Kapag po maaga-aga, yung pong taon, ito po sa norte. Ang tinatamaan po ng bagyo, if you observe mga kapatid, bihirang-bihira yung bagyo during the months of November and December, tumatama po sa norte. Kumbaga po, so far po, parang ligtas na po sila so far ngayon. Kami po naman sa Kabisayaan ang delikado. At yung po malalakas sa bagyo, Pablo, yung pong Sendong, yan ha. Yan po tumama po mga kapatid dito pong buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre. Alright, At samantala. ito ay susubok na naman sa mga flood control projects dun sa lugar na yan. Opo. At habang tayo po ay binabaha at inuulan, wag natin kakaligtaan itong usapin po na pinakamalaking skandalo nga po sa kasaysayan ng Pilipinas sa usapin po ng korupsyon. Korupsyon na siya po napapabaon sa atin kung bakit po tayo ganito ngayon. Opo, dito po sa problema sa edukasyon, problema mga kapatid po sa ating pong ekonomiya, korupsyon. Ngayon, baby girl, ha? Oo. Bago natin pakinggan si Brad Jeff Eliscopides, may reaction dito si Mike Flores. No? Uy, ano sabi ni Attorney Mike? Attorney, good morning. Hindi naman siya Ay, di ba siya attorney? Ginawa ko siya abogado. Attorney Mike Toledo pala yun. Ang problema Good morning, daw, Sir Mike. ang problema nga daw natin, itong mga nakaupo sa pwesto, mukhang problema din po yung kanila pong Alin po? Ano po yun, Your Honor? literacy. Ay, oo naman. Kitang-kita natin minsan sa mga hearing, di ba? Actually, marami dyan ng mga graduates ng masteral Nagmaster saan? in corruption. Ayun nasabi ko eh. Oo. Yung talino ay ginamit sa hindi maganda. Hindi ba? Master in corruption. Oo. Memorize na po nila. Ito lang mga kapatid, ito po, bago lang tunghayan ni Chacha, yung bahagi po nitong interim recommendation po ng ICI, naka-address po ito sa Office of the Ombudsman, interim report and recommendation. Meron sila pinasasampahan po ng kaso dito. If you recall, ito po yung laman ng mga balita. Ang kanila pong pinasasampahan ng demanda rito, baby girl, alright, ay ang dalawang senador, si Senator Joel Villanueva, Yes. Kasama din dito si Senator Jinggoy Estrada. Aha. Kasama din po sa pinasasampahan si dating Ako Bicol Representative Zaldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating COA Commissioner Mario Lipana. Kasama rin po dito si dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy at yung mga DPWH officials dito po sa Bulacan o sa Okay. Region 1. Sige, mga kapatid, atin lang pong klaruhin, aligasyon pa lang po ito, ha? Okay, pero bago yan, if you also remember, yung pong kaso nila Juan Ponce Enrile, ni Gigi Reyes et al. Ay na-dismiss. Kamakailan po lamang, ha? Dito po sa Sandigan Bayan, sa usapin po naman nito pong PDAF, yung Priority Development Assistance Fund o pork barrel ng mga mambabatas. Ito po ay panahon ni Janet Lim Napoles. Anong mga Ayun po, taon ito, may baby girl, dito sa iyong hawak recommendation. kayo na balita nga, yung dismissal. Opo, nagsimula ito na kaso noong pong panahon ng dating Pangulong Aquino. Pero actually po, yung pong pagpapatupad nito ay panahon ng dating Pangulong
Arroyo. Alright? Oo. Oo. Umabot po ito na sa yung iskandalo nga nung panahon ng panunungkulan ni Pangulong Aquino, doon na po nagkademandahan. Okay. Ano ba pagkakaparehas nito? Sa iskandalo ngayon, girl, no? PDAF, flood control projects and other projects. Ano ba pagkakapareho nila? Halimpulad. Okay. Yung PDAF na yun, mga kapatid, pork barrel yun. Dati-rati, mga kapatid, meron pong alokasyon sa budget para sa mga miyembro ng Senado at ng Kongreso. Ito po yung sinasabi ni Senator Ping na hindi niya nga tinanggap. Never niya Na sinabi kinuha. nga na never niyang kinuha. On record po naman yun. Yes, oo. Nahahati yan sa dalawa. Soft and hard. Meaning, yung pong mga hard projects ay infrastructure, tangible projects, kalsada, building, etc. Tangible po ito, hard. Yung soft, ito na po yung mga kapatid, yung pong mga medical assistance, ito po yung pagpopondo sa pagbili ng gamot, ito po yung pagpopondo pambili ng fertilizer, para po sa mga miyembro ng lower house, and in the Senate, depende rin kung sino ka doon, ang tinatanggap noon ay by the hundreds of millions kumpara sa 70 million. Alright, ang kanila po ditong kinalikot ay yung pong soft na kung tawagin. Kaya ang pinag-uusapan dito ay yung sinasabi na endorsement ng mga mambabatas, in this case po mga senador, doon sa mga NGOs na bogus na pinangasiwaan ni Napoles, ni Janet Lim Napoles. Bogus na mga non-governmental organization na sinasabi, mga cooperatives na sinasabi, kami tatanggap ng pagpopondo na nanggagaling doon sa PDAF ng mambabatas para ibigay sa pamamagitan ng fertilizer, ng mga proyekto para dito po Para sa mga farmers. sa mga farmers. Yan. Yun po yun. Oo. Okay. So anong kinakailangan nun? Kinakailangan po ng endorsement letter. Ito na po yung claim ng iba na pinepeki daw mga pirma nila. Alright. Yun ang kanila ditong claim eh. So ito ho ay mga sulat. Hawak mo na ba yung item tungkol doon kay JPE? Yun ang aking pinahahanda sa'yo. Nandidiyan yan. Okay. Para mabalikan mo lang yung sinasabi na ito yun. Yan. May kopya ka dyan eh. Ayan. Okay. Okay. Sige. Yan. Ayan. Gaya ng aking Eto na, so, nakita ngayon na mga natin. kapatid, so yung mga papel na yan, endorsement, kinakailangan ng pirma. Alright? Mga ilang pong mga mambabata sa lower house ang sumabit din dito. As a matter of fact, dalawa po ito. Fertilizer, yung kay Jokjok Bulante, fertilizer funds come, it's 700 million. That time po, malaking skandalo na yun. Napakalaking pera po nun. Hanggang ngayon naman, malaking pera yan eh. Pero dati-rati po, gano'n na rin po kalaking skandalo yan. Inaabot din po yan ng Senate investigation. Si Jokjok Bulante, remember? Nagtago din po sa Amerika yan. Napauwi din po ng pilit dito kasi nga na-cancel din yung passport niya sa pagkakaalala ko po. Ganon din po nangyari dyan. Ngayon, after ho ni Jokjok Bulante, fertilizer, ito na po yung kay Napoles. Ito mga bogus na mga NGO kung saan po nagladak ng pera ang mga mambabatas dito po kay Napoles na umano ay siya din pong nag-asikaso para makuha yung kickback ng mga mambabatas. Mga kapatid, papel na may endorsement na ako ay nag-endorso ng gantong halaga para dito sa cooperative na ito. May pirma yung mambabatas. Anong kapareho niya ngayon dito sa skandalong ito? Ang pagkakapareho nito, ngayon, hindi pinag-uusapan ng PDAF, hindi pinag-uusapan ang pork barrel. Ibang klase ho namang pork barrel ito. Nag-iba siya ng anyo. Pareho silang animal, pero nag-iba lang po ng suot. Oo. Okay, nag-iba ng costume. Oo. So ito ho mga kapatid ay lalaan ng pera kung saan ang tawag ngayon ay proponent pera sa ilalim po ng DPWH budget sa particular po ng mga distrito para po sa mga proyekto na pangangasiwaan ng DPWH in that particular district. Gets ho ninyo? Nag-iba lang po ng itsura, nag-iba lang po ng pangalan, but practically the same. Pero this time, girl, walang pinipirmahan yung mga batas na anuman pong endorsement specifically para po dito sa isang distrito at kung anong proyekto. Gets po ninyo? Walang specific na sinasabi niya.
Maaari siyang siguro may sulat, nagpa-follow up po ng project kasi nga sa kanyang distrito, pwedeng ganun. Pero in this case po, dito rin po sa laman ngayon ng ICI Interim Report na recommendation, lumalabas na yung mambabatas, meron siyang sinasabing alokasyon na ipinagkaloob sa kanya ng DPWH at siya ang tutukoy kung saan ilalagay yung pera. Yun na po yung proponents kung tawagin. So in this case po, sinasabi na ang mga mambabatas nakakuha ng alokasyon at inilagay po dito sa kanilang favorite na Bulacan. Habang itong si Zaldico, ang sinasabi ay maliban sa Bulacan kung saan-saan siya pa naglagay ng pera ng DPWH kasi nga siya ay yung Committee on Appropriations Chairman at makapangyarihan. Nakita ho ninyo, ang linaw ba ng ating paliwanag, yung kanyang pagkakapareho? Para yan po, itanin nyo na po sa inyong isipan, ano ho? Para alam po ninyo ang pagkakaiba and ang kanyang similarity. So, puntahan na natin ang naging desisyon ng Sandigan Bayan. Hindi mismo ho, hawak namin yung desisyon ha, yung pong balita kung ano bang pinagbasehan, kung bakit na-dismiss ang kasong ito laban kay Juan Ponce Enrile et al. In a unanimous decision, the Sandigan Bayan Special 3rd Division said the prosecution failed to prove guilt beyond reasonable doubt that Enrile conspired with Reyes and Napoles to amass 172.83 million in kickbacks from his PDAP. It added that there was no civil liability imposed upon Enrile, who attended the promulgation via Zoom conference. However, the court held Napoles civilly liable, requiring her to return millions of pesos to the Bureau of Treasury. Napaiyak pa nga po itong dating assistant ni Enrile dito sa naging desisyon nitong Sandigan Bayan kung saan inakwit nga po si Enrile, si Reyes at si Napoles. Nandidiyan din sa artikulong yan, girl, no? Kung ito yung ating tamang artikulo ngayon na ating pinagbabasehan, kung bakit hindi napatunayan ng ombudsman, no? Sila ang prosecutor dito na tinanggap talaga ni Enrile yung pera. Nandiyan ba? Oo. Actually, ang wala dito. Pero merong sinasabi dun sa naging desisyon na yun daw pong hindi napatunayan Okay. na sila talaga ay tumanggap. Dahil ang sinasabi ay ang tumanggap ay yung assistant. Di ba? May ganoon. Yung chief of staff. Yung chief of staff. Opo. Tapos dito rin sa naging testimonya, sabi raw ni Napoles, nagbigay nga siya ng pera sa ilang tao. Kasama na doon yung iba pang mga nabanggit pero hindi napatunayan beyond reasonable doubt. Meron siya sinasabi, si Ben Hurluy. Yung testimonya ni Ben Hurluy. Si Ben Hurluy, oo. At saka itong si Ruby Tuason, andyan ba sa artikulo? Ito ho yung nagsabi, si Ruby Tuason na nagsabi, during the hearing, at sa kanya rin pong testimonya sa Sandigan Bayan, na ako yung naghatid doon sa office in the Senate. Si Ben Hurluy din po, may sinasabi din na meron kaming naibigay na allocation. Pero hindi mismong direkta ibinigay doon sa senador. Yan ang sinasabi po natin. Okay? So, dito po sa desisyon ng Sandigan Bayan, sinasabi, inconsistent yung kwento nitong si Ruby Tuason at saka ni Ben Hurluy. Sinasabi nitong isa 3 beses, itong isa 2 beses. So meron na kaagad pakakaiba. At sinasabi din po na hindi naman actual na tinanggap ng tao. Nakita niyo ho? Kumbaga, hindi beyond reasonable doubt. As in, magdududa ka. Talaga bang tinanggap? Talaga bang nakinabang? Talaga bang nagkamal ng kickback itong mga inaakusahan sa atin ng Sandigan Bayan? Hindi tayo sure dyan. Di ba? Ganun po yun Ngayon, ihambing natin to, no? Okay. In his testimony, Louie also admitted that he never met Enrile. Okay? Yan. Ang sabi niya rito, no? At yung daw pong testimonya ni Louie ay hindi sapat para po mismo patunayan na si Reyes, yung chief of staff ng Enrile, ang tumanggap ng pera. Kasi nga daw walang personal knowledge. Yeah, okay. Pero mga kapatid, may record sila dito kasi nga nakalagyan at doon din po sa mga takapaghatid. Ayun, may in between. Puntahan na natin to ngayon. Ayan na. Hindi, ito na. Puntahan na natin ngayon itong interim report and recommendation.
Mga kapatid, kaya po natin to gustong pag-usapan nga para lang ho doon sa sinasabi ng Office of the Ombudsman bago nga po mag-break, bago po mag-undas. May mga binabanggit po ang Ombudsman na by December daw, malamang meron pong makukulong. Okay. Tama, di ba? May makukulong, right? Yun ang sinasabi. Okay. Pati itong si Vince Dizon, si Sec Vince. Oo. Gusto ko lang laruhin ito, mga kapatid, na ito lang naman po, opinion lang po naman po din natin. Hango din po sa mga nagdaan na mga kaso at ito pong maging itong mismong interim report and recommendation ng ICI. Itong interim report na ito ay nakabase basically sa testimonya Nino Alcantara, Hernandez, and Bernardo. Si Bernardo pinakamataas dito. Tatlo ho sila taga DPWH. Sigurado ba makukulong itong tatlo? Sure. No doubt. Umamin sila eh. Umamin sila. Sigurado po. Pag ito'y kinasuhan na sa Sandigan Bayan, sigurado po ito'y lalabasan po ng kanilang kanya-kanyang arrest warrant. Wala pong duda yung kasi umamin sila eh. Pero ang tanong dito, yung kanilang tinutukoy na mga proponents, yung dalawang senador, yung dating kongresista, at ito pong dating congressman din na si Zaldico. Yung pong mga senador dito, hindi mo na kinakailangan para maging matalinong abogado na mga tuwiran na dito naman kasi pinag-uusapan, personal knowledge na naman eh. Kapag may isa sa tatlong binanggit kong apelyido ang bumaligtad dito, guguho ang kaso nitong mga isinasangkot na proponents dito. Isa lang. Kaya ang tanong natin, ano kaya ang pakikipag-usap ngayon ng Estado sa tatlong ito? Ano ang maaari nating ibigay sa kanila, ialok sa kanilang deal? Kasi itong tatlo gusto maging state witness pero sasabi nga ng Estado, hindi pwede. Hindi pwede agad. Hindi pwede kasi hindi kayo list guilty. Yan. Yun ang ginagamit na salita. As a matter of fact, may isa pa ditong sinasabi na taga-handa, taga-kumbaga. Dito po, klaro na, inaamin nila kung magkano ang kitaan dito hanggang 30%. Yes. Ang napupunta doon sa proponent, 30%. Yung isa pong Carlo Rivera. Yun. Sino si Carlo Rivera? Kay Carlo po ipinapasa yung mga listahan ng mga proyekto nito, mga proponents na ito. Siya po yung magsasagawa ng transmittal from Carlo Rivera papunta sa DPWH Regional Office sa Bulacan o kaya sa Mambabatas mismo. Yun ang sinasabi dito. Siya yung facilitator. Yes. Okay. Oo. So ito po ay taga DPWH din, right? Looks like it. Oo. Actually, medyo kulang nga ng detalye doon kung ito bang si Carlo Rivera. Pero ang nakalagay kasi dito, inuutusan ni Alcantara yung kapwa niya engineer na si Bryce Hernandez gagawa ng listahan ng mga proyekto base sa budget ng Mambabatas. Pag nagawa na ni Bryce ang listahan, ipapasa niya ngayon ito kay Carlo Rivera. At siya naman ang magagawa ng transmittal papunta po dito sa DPWH Regional Office dyan sa Bulacan. O di kaya ibibigay niya sa Mambabatas. So siya yung middleman between the DPWH Regional Office at ng mga mambabatas na di umano'y involved dito sa flood control scandal. Pero hindi siya kasama. Siya pinakakasuhan. Yun na nga. Okay. Oo. Hindi siya kasama, ha? Ito nga. po. Ito pa. Okay, so, yung pong pagkakasangkot ng mga proponents dito, basically po, kung pupuntahan natin yung doktrina, if I may use the word doctrine, sa desisyon kay Juan Ponce Enrile, talaga namang ngayon pa lang, yung mga abogado nagsasabi na mahihirapan kayo dito. Kasi, unang-una, walang specific na mga petsahan na pinag-uusapan dito Ang sinasabi, sometime, ganitong taon. Alright? And then, yung personal knowledge mismo na pag-aabot ng pera, meron pong mga binabanggit na mga alias. May alias na Peng, may alias na Beng, may alias na Paul, may alias na etc. So, ang atin po dito ngayon, doon sa sinasabi na may makukulong, ang tanong, may makukulong bang proponents? Pwede siguro kung pipilitin, pero baka makapagpiyansa ka agad kung sakasakali. Ito lang po sa atin Ano pong mensahe dito? Kung maaari ho naman talaga, palakasin po natin yung kaso kasi baka mauwi sa frustration ito ng ating mga kababayan. Yun na nga. Yung tatlong ito, doon ako nababahala sa tatlong ito. Ano ang deal na maaaring ialok ng Estado sa kanila?
Kasi uulit at uulitin ko. Isa lang sa tatlong ito ang bumaligtad at magbago na ng kwento, guguho ang kaso. At guguho ang mundo ng sambayanan. Dahil matutulad Okay, dito sige. dun sa PDAF. Itong si Zaldico, yan ha. Oo. O yan, nabuhay na sila kasi nabanggit ko ng Zaldico. Opo. Yung Zaldico, mga kapatid, dito ho may mga klaro na sinasabi itong sila Hernandez, itong sila Alcantara na naghatid ng mali-malitang pera. Okay? Ang sabi nga nitong si Hernandez daw nakita niya raw doon sa Valle Verde, parang bodega lang ng pera. Parang ano lang po siya, imbakan ng mga mali-malitang pera. Yun ang Parang sinasabi. imbakan lang ng pera, Correct, ha? Yung ganun. malaking bahay doon, etc. Okay. Pero yung sinasabi po, yung direktamente, may isang pagkakataon daw, nag-abot. Na parang Christmas gift something. Oo. Opo, okay. Pero yung direktamente pa rin na sinasabi na personal knowledge, doon pa rin po tayo magkakatalo. Pero sigurado, malamang itong si Zaldico, ay issue siguro ng warrant. Pero wala siya rito So hindi siya makukulong. Sige, di na natin siya mahagilap kung nasan siya Okay. Di ba? Pero, Paano makukulong? Sige po, pero assuming na lang mga kapatid, na pakinggan ng ombudsman itong interim report na ito, kami lang po nagtatanong, ba't parang may kulang? Kung ang pinag-uusapan ninyo ay yung testimonya nitong si Alcantara, Hernandez, and Bernardo, lalo na itong kay Bernardo, parang may kulang. Bakit? Yung kay Bernardo, meron siyang statement sa kanyang affidavit, personal knowledge. At kanyang sinasangkot dito, yung Maynard Ngo. Bakit walang naisamang Maynard Ngo sa interim report? Bakit? Wala din pong pangalan nung dating senador Bong Revilla. Bakit? Na meron din pong binabanggit dito po sa affidavit nito pong si Ginoong Bernardo. Well, sa bagay, sabi nga naman niya ay interim report pa lang ito. Yes, Hindi sa pa dulo, ito, pero, sa undertaking nila. Opo. Sabi, this commission or the commission reserves its right to revise, modify, or augment its preliminary recommendations based on the evidence it is able to obtain or receive in the course of its function. wala din po yung pangalan na Yusek, anong pronunciation dito? Tragib Olaybar ng DepEd? Kasi ito ang ugnayan nito ay doon naman daw po sa tanggapan mismo ng Executive Secretary. Sandali lang, alas 9:37 ang Ako bilis naman, ng oras biniti mo naman Opo, kami. opo, Sino pa yung mga pangalan dyan na wala? Gusto ko namin lang himayin po ito kasi nga papalapit na ang November 30. Opo. Baka ho tayo kumbaga mapahupa ng filing of cases. Oo. We have to be we have to be how do you call it in English? Come on. Okay. What do you want to say? Give it to me. Give it to me. Dapat po mga kapatid tayo maging mapagmasid dito kung sino-sino ang kakasuhan at ano ang hawak na ebidensya. Yan. Kasi sa totoo lang po, hindi naman mangyayari to kung walang proponent Ayan. Doon nagsisimula ang problema. Diba? Oo nga. Lumalabas dito, sila ang mastermind din dito Meron silang implementors na mga mastermind rin kung anong scheme. Pero ang pinanggagalingan nito, yung proponent. Kung wala po naglalaan ng pera, walang nanakawin pera. Pero kung ako, ang abogado ng isa sa mga proponents dito, kumpanyero, ang sasabihin ko dyan, well, an affidavit doesn't alone make a case. Yes, Kailangan natin na ebidensya dito, kumpanyero. Correct ka Hindi dyan. ko naman pwedeng paratangan lang itong aking kliyente dito na tumanggap na asan ang iyong ebidensya? Give us evidence, more evidence. Parang pupuntahan mo yung doktrina ng 1% Enrile. Oo, kasi di ba yun nga, yun na sinasabi. Yun nga. Ano bang problema kung magbigay kami ng sulat para sabihin na bigyan nyo ng pera ito? Hindi naman, di ba? Tsaka endorsement lang naman yan. Ayun. Pwede kong sabihin kung ako ay abogado na, bakit wala naman masama kung ang aking kliyente dito ay magbagsak ng pondo sa lugar na yan. Naaawa ko sa aking mga kababayan, laging binabaha Kung nakikita niya ang kanyang constituents na kailangan sa Lagi lugar na binabaha iyon, hindi bawal sa mambabatas ang mag-suggest na magbigay ng pondo sa lugar na ito. Kasi nga binabaha lagi Ipinagbabawal ba iyon? Hindi nga. Ay matatalino yung mga abogado na yan. Ay nako. Sige. So, mga kapatid, tayo po maging mapagmasid dito kasi po ang sa sinasabi na may makukulong, walang duda meron.
Pero, mga dilis na naman. Mga butiki na naman. At yung pong mga dinosaur, malamang naghihintay lang po ng buwelo dahil uulitin na naman ito. Kumakalma lang sila ngayon. Bait-baitan sila ngayon. Sabi nga nila, mga kapatid, mukha ho talagang hindi na ho natin maaari pang baguhin ang kostumbre ng mga ito. Dahil nga walang rehab sa mga adik sa pera. Once a crocodile, always a crocodile. Serve the people.